Good morning, everyone. Magandang umaga po sa bawat isa. And ngayon po, ang lamig na po, no? It's only 4 days. 4 na araw na lang po ay Pasko na. And what best way to welcome another Sunday morning but with a smile. So, ngitian niyo po yung mga katabi niyo and greet them a blessed morning and also a Merry Christmas. Amen. And today, lighting our Advent candles is always part of our service. Today, we light the fourth candle of Advent, the candle of love. In their old age, God gave Zechariah and Elizabeth a son called John. John spoke to the people bravely in the desert, denying his own comforts and prepared to die for what he believed. John taught that we should share what we have with others, treat each other kindly, and show God's love. He did this because he cared for people and wanted them to repent and find God's forgiveness. Love is like a candle shining in a dark place. As we look at the light of this candle, we celebrate the love we have in Christ. Join me as we have our opening prayer. We thank you, Lord God, for this morning. We lift you up on high. We glorify you. Ngayong araw, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin. Itago niyo kami, Lord God, sa inyong mapagpalang kamay. Cleanse us from all unrighteousness, and may we be worthy, Lord God, to face another morning. Glorifying you, singing worship to your name, singing praises to your name, hearing your word, and having fellowship with our fellow believers. Bless us, Lord God, kayo po ang manguna sa aming service. We lift you up on high. All this we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sama-sama po natin purihin at sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Yes, Lord, we will shout. And praise to you, God. Hallelujah. Joy to the world. The Lord is come. Joy to the world. The Lord is. Let earth receive her King. Let every heart
Tayo po ay manalangin. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Muli po, sama-sama mo po kaming lalapit sa banal mong pangalan. Sa makapangyarihang Diyos na punong ng pag-asa at pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga panalangin namin na patuloy mong pinagkakaloob sa aming mga buhay. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming kamalian at aming mga pagkukulang. Panginoon, muli po kaming lumalapit sa iyo sa umagang ito. Dala ng aming puso na puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa iyo po namin itataas ang aming simbahan, pamilya at ang aming bansa. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at sa iyo lamang matuon ang aming mga puso't isipan at patuloy kang maranasan ang aming buhay sa bawat pagkakataon. Maraming salamat po sa panahon nito, Pasko, sa pagdating ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Pagibayuhin mo po ang aming pagmamahalan, kapayapaan at pagkakaisa sa bawat tahanan. Naway maging gabay ng liwanag ang kapaskuhan sa aming mga araw-araw na pamumuhay. Panginoon, dalangin po namin na pagpalain mo po ang aming simbahan, ang GCF Montalban, na magsilbing asin at ilaw sa aming mga buhay. Gabayan mo po ang aming mga leaders, elders, deacons, ministry head, at lahat po ng lingkod ng GCF upang maging huwaran ng kabanalan at malasakit. Ganun din po ang aming mahal na Pastor Arden. Dalangin mo po namin na patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, karunungan at pag-iingat. Ganun din po ang kanyang pamilya. Pangunahan mo po siya sa mensaheng na sa kanya niyo lagi pinagkakatiwala. Ganun din po, Panginoon, ang aming maghahatid ng inyong mensahe ngayong araw, Panginoon, si Elder Toto, Panginoon. Lukuban mo po siya ng banal mong Espiritu, Panginoon, na maihatid ng maayos sa amin ang inyong salita. Nawa, Panginoon, na may sa pamuhay namin ito at sa aming mga nakikinig ng mga bukas, hindi lamang ang aming tenga, kundi ang aming mga puso't isipan, na patuloy nawang maging kalakasan namin na makapagpapatatag sa aming pananampalataya at bawat salita mo. Patuloy mo po palakasin ang aming physical, emotion at spiritual upang maging aktibong saksi sa inyong pag-ibig para sa aming kapwa. Nawa po ang GCF Montalban ay maging gabay ng mga nanghihina at nawawala ng pag-asa. Dalangin din po namin ang mga may sakit at karamdaman. Pagkalooban mo po sila ng kagalingan at kalakasan upang mapamamagitan ng inyong biyaya at ay maranasan po nila ang kapayapaan ng bagong pag-asa. Panginoon, dinadalangin din po namin sa inyo ang aming pamilya. Pagbuklurin mo po ang bawat tahanan ng mga pagmamahalan, pag-uunawaan at nagkakaisang sumasamba at umaasa sa iyo, aming Diyos. Pagkalooban mo po kami ng tibay ng loob upang harapin ang mga hamon ng buhay na magkakasama. Turuan mo po kaming magpatawad sa isa't isa. Iparamdam ang malasakit at magtutulungan sa lahat ng pagkakataon. Nawa po ang bawat mga tahanan, pagharian po ng kapayapaan, kagalakan, at wala pong ibang may taas kundi ang pangalan mo. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng pamilya sa mga desisyon. Lagi nawa kayo ang kasama. Panginoon, dalangin din po namin ang aming bansang Pilipinas, ang aming presidente, vice president, at mga senador, ang lahat ng may pananagutan na tungkulin hanggang sa pinakamahabang ahensya ng lipunan. Pagkalooban mo po sila ng karunungan at malasakit sa kanilang pamumuno upang ang kanilang mga desisyon at ang kanilang mga ipanatutupad ay hindi lamang sa mga pansariling kapakinabangan,
Maghari po sana sa kanilang puso ang tunay na paglilingkod sa aming bansa at magkaroon po sila ng takot sa inyo, O Diyos. Ganon din po, O Diyos, ang katiwalian na nangyayari sa aming bansa. Ipuin mo po ang puso ng bawat isa. Talikuran ang katiwalian, bagkus yakapin ang katapakan sa tungkulin. Bigyan mo po rin po kami ng lakas ng loob at tapang na maging mapagbantay at makikisa sa pagtataguyod ng katarungan. Nawa manaig ang liwanag at katotohanan sa lahat ng sulok ng pamahalaan. Naniniwala kami, Ama, na kayo ay kumikilos upang solusyonan ang kataliwalian at mahango sa kahirapan ang aming bansa. Naway mayani ang pagkakaisa at kapayapaan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pananaw. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan, sakuna at kasamaan, at itaguyod mo po ang aming bansa sa landas ng pag-unlad at kabanalan. Ama naming Diyos, sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Nawa ang iyong kalooban ay mag-ari sa amin. Turuan mo po kaming maging tapat na tagasunod ni Kristo at maging buhay na saksi sa iyong pag-ibig sa mundo. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat. Huwag niyo po kaming lalampasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. For scripture reading, let us all open our Bibles to Romans chapter 5, verses 6 to 11. Again, it's Romans chapter 5, verses 6 to 11. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Since, therefore, we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of his Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by his life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Okay, magandang umaga po muli sa ating lahat. Sabi nga po kanina ni Joseph po, 4 na araw na lang, December 25 na. Ano po? At ramdam na po natin sa umagang ito yung lamig ng panahon po. Pwede ba niyang kumustahin yung mga katabi niyo? Yan. Tanungin niyo po, meron na po ba kayong 500 pesos para sa Noche Buena? Meron na po ba? Mahirap po isipin paano nga po talaga magkasya yung 500. Totoo po ba yun? 500 pesos magkasya na po sa Noche Buena. Siguro talagang magaling ang ating mga nanay. Paano niya gagawin na magkasya nga po yung 500 para sa Noche Buena? Ano po? Pero sa magang ito po, hindi lang po yan
ang atin pong mga inaalala. No? Napakarami pong nangyayari sa atin pong lipunan. Kayo po ba'y nagsubaybay ng mga balita? No? Itong nakalipas na Huwebes ba yun? Meron na namang isang hindi naman inaasahang pangyayari pero meron na namang isang pangyayari na naganap sa ating pong lipunan. Mga kapatid, mga kaibigan, sa araw pa na ito, tayo po ay humaharap sa napakarami ng pagsubok, no? Sa mga panahong ito, ano po. At marahil ilan sa atin po ay pagod. Pagod sa trabaho, no? Dahil nga para sa atin, sa mga nagtatrabaho, itong mga panahon ng December, napaka-traffic talaga, Sino po ba rito ang pumapasok araw-araw? Taas ang kamay. Ayan. Talagang napakahirap, very challenging ang araw-araw na pagpasok sa trabaho. So, ilan naman sa atin, kung kailan mag-December, kailan magpapasko, ay nawala ng trabaho. Natanggal sa trabaho. No? At ilan din sa ating mga magulang, tayong mga magulang, tayo nag-alala, paano kaya natin itawid ang ating pamilya nitong susunod na taon? Sa mga kabataan natin, sa mga youth dyan, maaaring may katanungan kayo, ano kaya ang hinaharap namin? So sa kabila ng lahat na ito, maging doon sa ating mga mature, yung mga may edad, na marahil kayo po ay dumadanas ng mga karamdaman, nalulungkot na sana po ba ang ating mga anak. Naghihintay tayo ng mga kalinga. Marahil tayo po ay nakaranas din po ng ganun. At minsan din, tayo po ay nahirapang umalis or makaalis sa isang gawain na nagtulak sa atin palayo sa Diyos. At pinili na lang natin na iwasan at baliwalain siya. Maring meron din sa atin na ganon. Pero sa gitna ng lahat ng ito, mga kapatid, may isang tanong na minsan or madalas tinatanong ng bawat isa sa atin. Mahal pa kaya ako ng Diyos sa kabila ng aking kalagayan, sa aking sitwasyon sa ngayon? Ano po? So, malinaw po dito po sa ating talata. Diyan. Sa Romans 5 verse 6 to 11 na binasa sa atin kanina ng ating kapatid, na hindi natin kailangan maging perpekto. Hindi natin kailangan malakas, bago tayo mahalin ng Diyos. Malinaw po dyan sa ating pong talata. Minahal tayo ng Diyos kahit tayo ay makasalanan pa. Tayo ay mahina at walang may pagmalaki sa ating Panginoon. Minahal niya tayo. Siya ang unang gumawa ng hakbang, hindi tayo. So, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus ay isang pag-ibig na hindi sumusuko. Hindi napapagod kagaya po ng tao at hindi po siya bumibitaw. Tayo po muna yung manalangin at ating pong idulog sa Panginoon ang ating pong pag-aralan sa umagang ito. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito, hindi bilang isang maayos, hindi bilang handa, hindi bilang isang karapat-dapat, ngunit kami lumalapit sa iyo, Panginoon, sa umagang ito dahil kailangan ka po namin. Panginoon, marami po kaming katanungan, marami po kaming pinagdaanan. Kaya kami po ay lumalapit sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Gabayan mo po kami. At Lord, sa amin pong pakikinig na iyong mga salita, nawa, Panginoon, ito'y magdulot ng pagbabago sa aming buhay, sa kasalukuyan, maging sa aming inaharap. Panginoon, samahan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa tayo magpatuloy, gusto ko lang bigyan ng konting background po. Yung ating pong talat, Romans, ang Book of Romans po, ay isinulat po yan ni Pablo
para sa mga mananampalataya sa Roma. Ano po? At ang mga mananampalataya ay binubuo po ng mga Hudyo at mga Hintil. Ano po? At sa panahon yun po, sila po ay meron pong hidwaan, meron pong tensyon sa pagitan po ng dalawang grupo ng mananampalatayang ito. Iba sa kanila ay naniniwala na kailangan mo ng patunayan sa sarili sa pamagitan ng mabubuting gawa, sa pamagitan ng kautusan, at yung pagiging disiplina sa sarili bago tayo tanggapin ng Panginoon. Yun po ang tension sa kanila nung panahon na yun na sinulat po ni Pablo. Pero malinaw po sa Book of Romans, sa unang chapter, chapter 1 to chapter 4, malinaw po doon na ang mensahe ni Pablo na walang ligtas sa atin sa hatol ng Diyos. Lahat ay makasalanan. Yun pang mensahe ni Pablo doon sa unang 4 na chapters po. At walang kakayahan ang bawat isa na iligtas ang kanyang sarili. Ano po? At ang mensahe po ni Pablo doon ay ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos mula nung umpisa hanggang sa kasalukuyan. So yun po ang malinaw na mensahe ni Pablo dun sa unang chapters 1 to 4 ng Romans po. Pagdating po sa chapter 5, sinabi ni Pablo, para bang i-refresh ko, gustong sabi ni Pablo, kung gusto ninyo maintindihan ang Diyos, tingnan ninyo kung kailan at paano kayo minahal ng Diyos. Diyan po sa chapter 6 to 11. Mamaya pag-usapan natin yan. Ngayon, ating intindihin kung paano naihayag ang pag-ibig ng Diyos. Yun po yung ating pamagasambagang ito, paano? Love revealed in Christ. Pero bago natin makita kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos, tingnan po natin ano ba ang tunay na kalagayan natin bago tayo minahal ng Diyos. Ano po? So ang sinasabi po sa verse 6, sabi po dyan, for while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. So yun po yung una nating pinapakita. Paano pa ni-reveal ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Kristo? God loved us when we were still weak. Ano po? Pansinin po natin dyan, yung salitang weak. Sa ibang translation po, ang sabi po doon ay powerless, helpless, unable to save ourselves. Then yung salita din na ungodly. Makikita po natin sa verse niyan, actively rebellious against God at who did not know God. Mga kapatid, mga kaibigan, yun po ang ating tunay na kalagayan bago po tayo tinanggap ng Panginoon. Ano po? At ang Diyos ay siya yung unang lumapit sa atin. Hindi tayo unang lumapit sa Kanya, Kasi sabi nga dyan, for while we're still weak, nung tayo mahina, wala tayong lakas na iligtas ang ating sarili, ang Diyos ay namatay na para sa mga ungodly. Yung sabi po dyan, Gusto ko lang for the sake of illustration po, tiningnan ko po yung worldmeter.info. Makikita po natin doon yung status o yung dami ng tao sa mundo. As of yesterday po, ang dami po ng tao sa buong mundo ay umabot na po sa 8.2 billion plus. Ano po? Ang dami nun, Nakita niyo po ba yung pera na ilang billion ba yun nasa lamesa? Ang dami, Ang tao sa mundo sa ngayon ay nasa 8.5 billion plus na kadami. At ayon po dun sa statistics na yan, 33.5% ay Christian by religion. Again, ulitin ko po, for the sake of illustration lang po,
33.5% ay Christian by religion. Ano po? So, ibig sabihin, 68.3% or 5% doon ay wala pang pagnanais or pagkikilala na tanggapin ang Panginoong Hesus. Kung ating titingnan po yung 68.5% ay nasa 5 billion plus na tao. Na po, napakarami. Pero ang sabi nga po ng ating verse po, for while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. So hindi natin ng Diyos na yung 5 billion plus na tao na yun ay magbago, magkaroon ng pagnanais na tanggapin siya. Nauna siyang namatay sa krus, pinako sa krus kahit wala pang pagnanais yung mga tao na yun. No? Ang dami po nun. Pero ang pag-ibig ng Diyos nga, yan ang kanyang patunay na mahal niya tayo. Kahit tayo ay wala pang kakayahan na iligtas ang ating mga sarili. So ganun po ang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At hindi naghintay ang Diyos na magbago muna ang tao bago niya tayo mahalin. Kung atin din pong tingnan doon sa Exodus chapter 1 hanggang 15, makita natin doon ang kalagayan ng mga Israelites under po ng mga Egyptians. Wala din silang kakayahan, no? Na iligtas ang kanilang sarili laban sa pahirap ng mga Egyptians sa kanila. Pero ano ginawa ng Panginoon? Nakita niya. At siya ang gumawa ng hakbang para iligtas ang mga Israelites doon sa kahirapan na naranasan nila sa Egypt, sa mga Egyptians. So, kung ating susuriin nga po, base po dyan sa ating pong talata, no, yan po ang tunay nating kalagayan bago tayo minahal ng Diyos. Weak at saka ungodly. Ano po. So, this is not just having problem. Ano po. We are completely helpless against sin. Wala tayo talagang magawa. Ano po. So God's love is revealed not by waiting for us to become worthy, but by Christ dying for us when we were weak, ungodly, and helpless. Ang Panginoon talaga ay napakabuti. At yan po ang gusto niyang daling mensahe sa atin sa kapanahunan ito ng Pasko. Ano po? Hindi lang tayo mag-focus dun sa mga, yun nga, yung sa 500 pesos, kung paano natin pagkasahin ito. Pero tingnan natin, paano tayo minahal ng Diyos. So God loves precedes human response. Ano po ibig sabihin nito? Hindi nag-aantay ang Diyos kung ano ang tugon natin doon sa kanyang pagmamahal. Ano po? Hindi siya naghintay na magbago ba tayo? Hindi siya naghintay na tayo ay magkaroon ng response. Siya ay nauna talagang gumawa ng hakbang. At mga kapatid, ito po ang tanda natin. Ano po? If you feel weak, emotionally, spiritually, or morally, do not despair. Ano po? Your weakness is exactly why God loved you. Ano po? Minsan parang sabi natin, Lord, talagang hindi ako karapat dapat sa'yo. Dahil ako ay makasalanan. Wala akong magawa. Pero yun ang dahilan. Bakit tayo minahal ng Diyos? Ano po? So, maaring magtanong tayo, ano po? Gaano ba talaga katotoo ang pagmamahal ng Diyos? Ano po? So sabi po doon sa verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Dito po natin makita na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang salita. Ano po? Paring tayo ay magsabi na ako ay magaling magluto. Ano po? Sino po magaling magluto rito? Mga nanay po. Pwede nating sabihin na ako ay magaling magluto. Pero paano mo mapatunayan sa akin na talagang magaling ka magluto?
Di po ba? Kailangan magluto ka at ipatikim mo sa akin. At malalaman ko na talagang magaling ka magluto. So, ganoon din po ang Diyos. Ano po? He shows His love for us na kahit tayo ay makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin. Yan ang patunay na hindi lang niya sinasabi, kundi talagang ginawa niya. Pinatunayan niya saan? Doon po sa krus. Ano po? Pinakita ng Panginoon na hindi lamang niya sinabi na mahal niya tayo. Pinatunayan niya at siya nga po ay namatay sa krus. At yan po ang ating pangalawang paraan. Paano ipinakita yung love is revealed in Christ. Pangalawa po, God demonstrated His love through sacrifice. So hindi lang yan sinabi, kundi talagang ginawa niya, namatay siya sa krus para sa atin. So tingnan po natin dyan yung salitang but God at yung shows. But God shows. Kung titingnan po natin yung previous verse po, sinabi po doon na tayo ay mahina, tayo ay makalasalanan, at tayo ay walang kakayahan iligtas ating sarili. Sa verse 8, sinabi po doon, but God. No? Pero ang Panginoon, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating kawalang kakayahan, God shows. Ano pong sinasabi din sa shows? Ito po ay, ang kahulugan po nito ay to prove, to make something clearly known. To show by action, not just by word. So, ibig sabihin, sa kabila ng ating kahinaan, God shows, He proved, no? Not by word, not by action, but by, not by word, but by action. Namatay siya sa krus. Sabi nga po na, Christ died for us. Malinaw po dito sa talata na ito na kahit tayo ay mahina, makasalanan at walang kakayahan, iligtas ang ating sarili, may kumilos. Sino ang kumilos? Ang Panginoon. Ano po? Hindi tao, kundi ang Diyos mismo. Kasi nakita niya na tayo nga po ay walang kakayahan iligtas ang ating sarili. May kumilos ang Diyos. Malinaw na gusto iparating ni Pablo dito sa ating pong talata na habang makasalanan pa tayo, namatay si Kristo para sa atin. So, ang sabi nga po dito, hindi inantay ng Panginoon na tayo po ay makaalis sa ating kasalanan, namatay na siya para sa atin. Tingnan po natin yung kwento ni Barabas. Naalala niyo pa yung kwento ni Barabas? Sino si Barabas? Sa chapter 27 ng Matthew, si Barabas ay isang pinakamalinaw na illustration po ng verse 8. Ano po? Siya ay isang rebelde, mamamatay tao, wala siyang ginawang mabuti, ayon po doon sa kwento po. At wala siyang pagsisisi na naitala. Yun po si Barabas. At wala siyang ambag na mabuti sa lipunan. Ano po? Sa mata ng batas, karapat dapat talaga siyang mamatay. Ano po? Pero ano po nangyari? Ano po? Pinalaya si Barabas. At si Jesus, ang walang kasalanan, ang pumalit sa kanya. Sa kanyang lugar. Ano po? So ito mismo ang diwa ng verse 8. No? While we were still sinners, Christ died for us. Hindi pinalaya si Barabas dahil nagbago siya. Ano? Hindi siya humingi ng tawad, kundi dahil may pumalit sa kanyang sentensya. Yun po ang maganda doon, ano po. Habang si Barabas ay naglalakad palabas, isang malayang tao, si Kristo naman ay naglalakad papuntang Golgota. Pasan ang krus na dapat ay kay Barabas. Ano po? Dapat yun ang parusa para kay Barabas. Minsan po sa ating, lalo na sa mga nanay, pag alam natin ng ating anak ay siya talaga yung may kasalanan sa isang gulo.
No? Sa mga nanay, naranasan niyo pa ba ito? At alam niya na ang kanyang anak, ang siya talagang may kasalanan sa sanggulo. Pero anong karaniwan ginagawa ng magulang, ng nanay? Lalapitan niya, puntahan niya yung tao na ginawa ng gulo ng kanyang anak. At ano pong karaniwang sinasabi ng nanay? Unang isang tatay. Pagpasensyahan niyo na po ang anak ko. Ako na po ang humingi ng paumanhin kung ano ang ginawa niya sa iyo. Ako na po ang sasagot kung ano man yung mga pwede kong gawin para wag mo lang ipakulong or saktan ng anak ko. Ganun ang nanay, ganun ang tatay. Ano pa kaya ang ating Panginoon? No? Sa kabila ng ating ginawa, pag gumawa ng kasalanan, minahal pa rin tayo ng Diyos. Ano po? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naghihintay na tayo ay maging karapat-dapat. Yun ang mensahe po rito. Siya mismo ay naging sakripisyo sa mga hindi karapat-dapat. Tayo po yun, mga kapatid. Kayo, ako. Hindi tayo karapat-dapat. Pero ang Diyos ay gumawa ng hakbang. Ano po? So, dito po natin makita. So, it is rare for someone to die for a righteous person. Ano po? Bihira lang po yung tao mamatay para sa mabuting tao. At lalong bihira yung mamamatay ka sa isang hindi mabuting tao. Ano po? Pero ginawa po yan ng ating Panginoong Yesus. Ano po? Amen po ba doon? Ginawa ng Panginoon yan. No? While we were still sinners, ano pong ibig sabihin? Not repentant, not seeking Him, but Christ died for us. Marami po sa mundo yung 5.5 billion na tao na yon. Kasama po dyan. Not repentant, not seeking Him, but Christ died for those 68.5% na po dun sa 8.2 billion na tao. Ganon katindi, ganon kalalim ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, ano po. So, ngunit hindi lang dito natatapos yung ating kwento, ano po. Ang kamatayan ni Kristo hindi lamang nagdala ng kapatawaran, nagbalik ito ng relasyon. Ano po? So, sabi nga po rito, God loved us first, prove it at the cross, and that love now calls us to a changed life. Hindi lang na dapat natin itong pakinggan at lalabas doon sa kabilang tainga, pero ang sabi nga dyan, dapat ito ay magdulot sa atin ng pagbabago sa ating pong buhay. So, when you doubt God's love, kung nagdududa ka talaga kung mahal ka ng Diyos, tingnan mo ang cross. At ang sabi nga po doon, I have not abandoned you. Yun pang gustong sabihin ng cross sa atin. No? Pag nagdududa ka, mahal pa talaga ako ng Diyos? Patawarin pa kaya ako ng Diyos? Makalaya pa kaya ako sa aking kinasadlakan ngayon? Ang sabi nga doon, I have not abandoned you. So, sabi nga doon po, hindi lang ito nagdulot ng kapatawaran sa atin, kundi nagdulot ito ng restoration. Sabi nga po doon sa verse 10, For while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. Love secured through reconciliation. Ito po yung pangatlong paraan, paano naihayag yung pag-ibig ng Panginoon sa atin sa pamagitan ni Kristo. So, yun po ang sinasabi dyan sa verse na yun. Ano po. So, tingnan po natin po sa Bible. Doon po sa Luke chapter 15, tingnan nyo na lang po mamaya. No? Luke chapter 15, verse 11 to 32. Alam po ninyo yung kwento nung alibughang anak. Ano po?
yung isang anak ay nagdesisyon na iiwan ang kanyang pamilya. No? Humingi siya ng mana, kahit hindi pa namatay yung kanyang magulang. Humingi na siya ng mana sa kanyang ama. At dala ang pera, umalis siya ng bahay, at nagpakasaya. Nagwaldas ng buhay. Ano po? Yan po ang kwento ng alibugang anak. Pero siyempre, hindi laging masaya ang ganitong buhay. Naranasan niyo pa ba yun? Nasagana, no? Pero may kulang, no? Nagwaldas siya, inubos niya yung pera, at dumating yung time na talagang sad-sad na siya at wala na siyang magawa. At dito po pumasok sa kanyang isipan ang iniwan niyang pamilya. Ano po? Sabi niya, doon sa amin ay kahit katulong ay mas masarap yung pagkain. So nagdesisyon yung anak, sabi niya, babalik ako sa amin. Hindi bilang anak. Ano po? Sabi niya, babalik ako doon sa amin bilang hindi anak. Baka sakali, tanggapin ako bilang isang alipin. Anong nangyari nung parating yung mga anak? Malayo pa lang siya, hindi pa siya nakapagsalita. Tumakbo ang kanyang ama, sinalubong siya, niyakap. Ano po? Minahal muli niya ang kanyang anak. Ganon din po, ano po? Nung tayo pa hindi pa niligtas natin Panginoon, tayo ay, sabi niyan, enemies. Kaaway tayo ng Panginoon. Ano po? Pero, tayo po ay tinanggap muli ng Panginoon. Nung tayo ay gumawa ng hakbang para lumapit sa Kanya. Yun lang naman ang key doon, ano? Tanggapin natin sarili na wala tayong kakayahan, wala tayong kapasidad, hindi tayo karapat-dapat. Ang tawag po doon ay repentance. Kung magkaroon tayo ng repentance at lumapit tayo sa Panginoon, ang Diyos ay hindi niya pagkait yung ang kanyang pagmamahal. Tatanggapin niya tayong muli. Hindi lamang, sabi nga diyan, nagbaka sakali yung anak na baka pwede kahit naalipin lang. Pero, tinanggap siyang muli ng kanyang ama bilang anak. At hindi lang yun, ano po? Nagdiwang pa sila, nag-celebrate siya dahil ang kanyang anak na nawala ay bumalik ng muli. Ganon din tayo, mga kapatid, mga kaibigan. Nung tayo ay hindi pa lumapit sa Panginoon. Pero nung tayo ay nagdesisyon, nagkaroon tayo ng repentant heart, tayo ay tinanggap muli ng ating Panginoon. So, dito po natin makita dito po sa kwento na ito po, na ang Diyos talaga ay handa tayong tanggaping muli. Baka inisip nyo na, ang laki ng ginawa kong pagkakamali. Na hindi na pwedeng gawa ng solusyon. Hindi na ito tanggapin ng Panginoon. Pero ang katotohanan, at sabi nga po diyan, handa niya tayong tanggapin muli. So, dito po natin makita, meron tayong pwedeng take away dyan sa verse na yan. Unang-una, God love is even when we were His enemy. Ano ba sabi dyan? So, God loved us even when we were His enemies. So, it is clear that God did not wait for us to become good before loving us. Yun pong pwede nating matutunan dyan, ano po. So, while we were still against Him, pag sinabing against Him, living in sin. No? Pag against God, talagang ginagawa natin yung labag sa kalooban ng Panginoon. Living in sin and far from Him. Sabi nga kanina, baka meron tayong ginagawa sa buhay na nagtutulak sa atin palayo sa Panginoon. So yun po yun, ano po? Minsan binawala na lahat natin siya. Iniiwasan na lang natin ang Panginoon. He already made a way to restore the relationship. This shows that God's love is unconditional. Ano po?
and not based on our behavior or worthiness. So malinaw po dyan, ano? God loved us even when we were His enemies. Pangalawa, reconciliation was accomplished through the death of Jesus. Namatay si Kristo para tayo ay maibalik ang ating relasyon sa Kanya. So our broken relationship with God was not fixed. Tingnan po natin, ha? Our broken relationship with God was not fixed by our effort. No? Hindi dahil ginawa natin, gumawa tayo ng hakbang, gumawa tayo ng paraan. Hindi po. But by what Jesus did on the cross. No? His death removed the barrier of sin and made the peace between God and us. So inalis po niya yung barrier ng kasalanan. At nagkaroon nga po ng reconciliation. Nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon na lumapit sa Panginoon. Reconciliation means the relationship is no longer broken. We are no longer enemies, but restored to God. Then, pangatlo po, our salvation is now secured because Jesus is alive. Hindi lang naman namatay si Kristo at natiling patay. Ano po? Nabuhay siya muli. Kaya our salvation is now secured because Jesus is alive. So the verse says, much more, so we shall be saved by His life. So if God already reconciled us when we were still His enemies, we can now be confident that He will continue to save na po, and keep us now that we belong to Him. Ano po? Yan po ang pwede natin panghawakan. Pag tayo na sa Panginoon na, malalampasan natin lahat. Ano po? Although hindi naman tayo perfect pa, na wala na kasalanan, dahil tayo ay nasa human nature pa. Ano po? Nagkakasala pa rin tayo. Pero ang Panginoon nga, patuloy niya tayong nililigtas. Yan po ang katotohanan na pwede nating makita dyan. Ano po? And keep us now being to Him. Jesus' living presence assures us that God's love is not temporary. No? Mahal tayo ng Diyos dahil mabuti tayo ngayon. Hindi po ganun. Hindi po temporary ang pagmamahal ng Diyos. It is secured at nagpapatuloy dahil tayo nga po ay nakay Kristo na. So mga kapatid, ito po yung pwede nating pagbulay-bulayan ng mga salita po. Unang-una, you were loved by God before you were worthy. Tandaan po natin yan. The cross is the ultimate proof of His love. Your relationship with God is not based on performance, but on grace. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Pag tayo ay nagdududa sa pag-ibig ng Diyos. True love always lead to transformation. Dapat mayroong pagbabago. Ano po? So yun po yung mga bagay na pwede nating pagbulay-bulayan nitong Kapaskuhan at hindi lang Kapaskuhan, sa buong buhay po natin. Then, challenge for us sa umagang ito po. Will you respond to such steadfast, redeeming love? Kung narinig po natin, nalaman natin ngayon sa umagang ito, kung gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos, will we respond doon sa pag-ibig na yun? Pangalawa, will we live transformed by Christ's love, showing that same love to others, even when it is costly or undeserved? Napaisip lang ako po, no? Ang Diyos, siya naglikha sa atin, ano po? Pwede niyang sabihin na, I don't deserve na mamatay sa krus para sa inyo dahil nilalang ko lang kayo. Na po? Pwede niyang sabihin yun. Hindi ko deserve ang ganitong kamatayan. Pero hindi yan ginawa ng Panginoon. Dahil nga, mahal niya tayo. Then,
Pangatlong challenge po sa atin sa umaga to. Will we accept that we are fully loved and fully reconciled to Him? Naniniwala po ba tayo doon? Amen po ba? Amen po ba? Yung dapat will accept na talagang minahal tayo ng Diyos. Ano po mga kapatid? So bago po tayo magtapos sa panalangin, gusto ko lang pong i-share nyo isang kwento sa Bible na parang ang hirap tanggapin. Sa Hosea, naalala niyo pa ba yung kwento ni Hosea at ni Gomer? Sino pong nakakalala noon? Si Hosea po, sa chapter 1, ang sabi po ng Panginoon, mag-asawa ka ng isang babaeng magtaksil sa'yo. Kung sa'yo sinasabi yun sa mga kalalakihan, sinasabi ng tatay mo, mag-asawa ka ng isang babae na pagdating ng panahon ay magtaksil sa'yo. Sino po ang susunod? Doon sa utos ng tatay niyo. Pero si Hosea, ginawa niya yun. Nag-asawa siya. Yun nga po si Gomer. At si Gomer, pagdating ng panahon, ay talagang nagtaksil sa kanya. Pero bago siya nagtaksil, nagkaroon sila ng mga anak. Nagkaroon siya ng pamilya with Hosea. Pero dumating talaga nung time na totoo yung sinabi ng Panginoon na mag-asawa ka ng babae na magtataksil sa'yo. So masakit para kay Hosea ang pangyayaring yon. At ang pinakamasakit pa noon, sinabi ulit sa kanya ng Panginoon, hanapin mo si Gomer. Mahalin mong muli. Ang hirap noon, di ba? Kaya natin gawin yon. Nagtaksil na sa'yo, iniwan ka, pero ang sabi ng Panginoon, hanapin mo. Mahalin mong muli. Ilang tao parang hirap, no? Ang hirap gawin yon. Bilang isang lalaki. Ano po? Pero ginawa ni Hosea. Sumunod siya sa Panginoon, hinanap niya si Gomer, natagpuan niya si Gomer na isa ng alipin. Pinagbibili. Ano po? So ang ginawa ni Gomer, ni Hosea, binili niya si Gomer. Hindi bilang isang alipin, kundi binili niya para balik sa kanyang sarili bilang asawang muli. Kaya niyo nang gawin yon? Minsan ang Diyos napagawa sa atin na para bang hirap sundin. Ano po? Pero may dahilan ang Panginoon. Tayo po minsan ay si Gomer. Ano po? Na kahit mahal siya ni Hosea, ay naghahanap pa rin ng ibang nagmamahal. Kahit minsan, kahit tayo na ay tumanggap na sa Panginoon, dumating pa rin sa punto na naghanap pa rin tayo ng ibang magmamahal sa atin. Pero ang Diyos, kagaya ni Hosea, inaanap tayo. Niyakap tayo muli. At inangkin muli. At ginawa niya tayong anak muli. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Ganon pinakita how love revealed in Christ. Ganon po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nawa sa kapaswang ito, atin pong pagbulay-bulayan ang pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, Panginoon, ang hirap pong intindihin ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kagaya nga po ni Hosea, Panginoon, na kahit paulit-ulit na lumihis, paulit-ulit siyang sinaktan ni Gomer, Panginoon, hindi siya sumuko. Ganyan din po ang pagmamahal mo sa amin, Ama. Salamat po na kahit nagkamali kami, naliligaw
at hindi karapat-dapat. Hinanap mo pa rin kami, Panginoon, at pinatawad. Ama, sa umagang ito, tulungan po kaming tanggapin ang iyong pag-ibig. O dakilang Diyos, hayaan mo po na itong baguhin ang aming puso at buhay. Para sa bawat araw, Lord, ay mas maging malapit kami sa iyo. Panginoon, sa Kapaskuhang ito, na kami po ay nagdiriwang ng iyong kapanganakan, tulungan po kami maging tapat din, Panginoon, sa pagmamahal na aming pwedeng ipakita sa iba. Gaya ng pagmamahal mo sa amin. Pagmamahal na matyaga, pagmamahal na marunong magpapatawad, pagmamahal na walang sawa. Panginoon, ituro mo po sa amin kung paano lumapit sa iyo araw-araw nang may bukas na puso at pananampalataya. At Panginoon, sa bawat pagkataon na kami nadapa, sa mga pagkakataon na kami, Lord, nagkakasala, nawa maalala namin, Panginoon, sa inyo, na sa pamagitan ng iyong anak na Jesus, kami po ay may pag-asa. Panginoon, meron kaming kapatawaran. At Panginoon, kami po ay may bagong simula. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Thank you, Elder Toto, for the message, reminding us why Jesus came here with us and to later on die on the cross on our stead. And now, let us prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a thankful and grateful heart. He loves cheerful and hilarious giving. We give because He first gave His Son as evidence of His great love toward us. We give because we love Him. And just before we sing our offering song and pray for our offering, we would like to encourage everyone to please make use of our offering envelopes and use the space labeled as tithes. This is intended for a general fund, and you can also send your offerings to our various ministries as the Lord leads you to do so. And if you need pencils or pens to use, you can raise your hand and our ushers would gladly assist you. You can also opt to send your tithes and offerings through online banking. The details of it flash. Doing so, we can drop them off at the box near Usher's table, and we're making sure that all of these are being prayed for during our midweek prayer fellowship, which we invite everyone to join every Wednesday from 7 to 8:30 in the evening. And we would also like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Sister Rhoda Tolentino. Amen. Salamat po, Sister Rhoda. Papuri sa iyong buhay. So if everyone is ready to worship the Lord through our giving, may I request everyone to please stand once again as we sing our offering song. Tithes and offering that your sons and daughters here at GCF Montalban has offered. We know, Lord God, that you're just giving back what you gave us, and may this, Lord God, be of help, be of service, Panginoon, in your ministry here at GCF. Kayo po bumalik, Lord God, sa mga ito, ng doble higit, Lord God, sa mga nagbigay. And may you sustain, Lord God, every work, every businesses, Lord God, that we have. We know, Lord God, that your blessings are bountiful, it overflows. We thank you for this, Panginoon. We lift you up and I all this pray in Jesus' name. Amen and amen. We may all be seated.
And while we're collecting our tithes and offering, I would like you to join me as we go through our announcements. And you can find them in the slip inserted in our bulletin. So you can read them off while we go through it one by one. So our first announcement is regarding our schedule this upcoming days of December. So please take note of this. And for our first event, so first on December 24th, we will have no midweek prayer service. So, but the next day on the Christmas day, we would have our Christmas service at 9 a.m. And on the 31st, we would have our year-end worship and Thanksgiving night at 6 p.m. here at our worship hall. So we invite everyone to please join this and celebrate with us and have fellowship with one another through this blessed season. And for our second announcement, our Doctrine of Salvation class. So, brethren, have you ever wanted to go deeper into the why of our faith? We are excited to invite you to our Doctrine of Salvation class at GCF Montalban starting this January 10 at 2 p.m. This is a 4-week journey. So if for everyone who wants to join and strengthen foundation and truly appreciate the grace we've received, we will meet every Saturday on January 10, 17, 24, and 31. You can register at the usher's table if you are interested, and we hope to see you there. And our last announcement is regarding the Couples Song of Songs. Good morning, couples. We're inviting you once again to the final session of our Bible study series on the Song of Songs. As we reach the end of the series, we warmly invite everyone to join us for a deeper look into God's Word. The next study will be on December 28th, immediately after our worship service. So here at our worship hall, it is a Plot Bless Fellowship. So we encourage everyone to please bring any food you can prepare. But if you don't have any time to bring something, you are still welcome, and we'll have plenty of food to share. For more information, please don't hesitate to contact Hermie Tanael and Brother Eric Tanael. And they look forward in seeing you there. And before we let you go, we encourage everyone to please return our bulletin in our usher's table after our service so that we can use them again on our next service and save on the printing cost. However, the slip inserted in it is yours to keep with you and take home with you. And as always, we thank you for your kind understanding regarding this. And at this juncture, we would like to recognize our guests and visitors. So if you came here for the first time, second time, or the third time, but you're not yet welcomed at our Welcome Center, we would like you to stand so that we can recognize you, welcome you, and shake your hands and welcome you to our congregation. Meron po ba? Si Sister Mo. Welcome po here at GCF Montalban. And we would like to be with you at our Welcome Center after our service so that we can get to know you more sa Welcome Center po natin. And let us stand, welcome our guest, shake her hand, and let us greet one another and worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. Hindi po, welcome po. And we will all be seated. Okay, I'd like to thank this opportunity. It's indeed a great honor
and a moment of deep gratitude to our sovereign God to stand before you today. We are here to celebrate and recognize the dedicated individuals who have successfully completed our training on how to understand the Bible correctly by applying the rules of interpretation. This journey spans 16 Sundays from July 20 through November 2. Throughout this time, these completers have shown remarkable commitment to the word of truth. One of the primary objectives of this training was to learn a systematic Bible study method, not merely for head knowledge, but with the ultimate goal of applying God's divine teaching to our lives. This mission perfectly embodies our theme for the year, Equip, Build, Unite. We equip ourselves with the tools of interpretation. We build our character upon the foundation of the Word, and we unite as one body, speaking the same language of faith. Most of our participants are already actively serving. As a matter of fact, they are mostly active in our youth service, serving our youth members, and leading in various church ministries. You have seen them stage more often, and in our Sunday school. And this training has served to sharpen their skills for even greater impact in the kingdom. Without further ado, I would like to invite Pastor Arden up stage to join me on stage for the awarding of certificates. Okay, as I call your name, please come up the stage and please remain for our group photo later on. Okay, first I would like to call Alma Grace Amay. Cameron Zeta, is she around? Daniela Anines. Ingrid Fuentes. Ivan Asilo, I think he's not around. Jaime Nazareno, actually he's a fellow mentor. And James Marasigan, is he around? Okay. James Willis Lumasag. Janine Huerto. Joser Omanya. King Emil Enriquez. Clea Astihada. Lerma Asilo, I think she's not around. Maria Cristina Zeta. Mary Ann Ubalde. Michael John Borja. Noah Estrada. Rhea Niegos. Ronnie De La Cruz. Sheena May Astihada. Susan Tacuban, she's not around. And Tess Masilang. So we're so blessed by these individuals who have served faithfully and are serving faithfully in our church ministries. And to our church family, I earnestly request that you include this emerging leader. There are actually emerging leaders in your daily prayers. Pray that they continue to pursue a life that is holy and pleasing to the Lord, using what they have learned to light the way for others. May I request Pastor Arden to lead us in a closing prayer for these graduates. Okay, let's pray for them. Can you please extend your right hand towards them? Lord, thank you for these children of yours who love your word, Lord. Continue to bless them with a heart that is humble enough, Lord, to accept and even to learn more from you, Panginoon, through the words. And Lord, nawa magamit po nila yung kanilang natutunan sa hermeneutics class, Lord. At lalo pa nilang maisabuhay ito at ma-inlove pa, Panginoon, sa iyong mga salitang tunay na magpapabago at magpapadala sa kanila sa katotohanan at sa karunungan. Lord, continue to bless them at magamit rin po nila ito sa mga ministries that they are in and even
to their communities, to their work as well, Panginoon. Salamat po, even Lord, thank you for Sister Joji for facilitating this learning, Panginoon, this class. Thank you again, Lord. May your name be praised and be honored in their lives. In Jesus' name, amen and amen. Congratulations po. God bless. Magpapicture taking muna raw, Sister Joji. Ayun, thank you again. Congratulations. Thank you, Sister Joji. Thank you sa lahat. Ayan, ha. So marami na pala tayo talagang magsasalita dito at magugulat kayo sila rin. Okay, again, marami po salamat sa inyo. Bago tayo magsipag-uwi, ay sa December 25, bago siguro kayo bisita kung saan magkaroon na reunion. Sana po makasama po namin kayo in a short special service, December 25, alas 9 po yan. Baka 1 hour lang siguro. No? We will make it short para talaga makapunta muna kayo sa inyong mga family. Okay lang ba yon? Ayan nakita ko kayo umuo pag hanapin ko kayo. So salamat ulit sa ating lahat. Let us all stand and let us close this worship service in the word of prayer para po makumpleto natin yung white candle sa December 25 natin sisindihan ito. At thank you for attending sa ating guest. Salamat po sa pagdalo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, dakilang Ama, tunay Lord, na Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Panginoon. Thank you for loving us, Lord. Though we do not deserve it, but because of your love, Lord, kami po ay patuloy na nababago at naintindihan namin kung gaano niyo po kami kamahal at kaimportante, Lord. Salamat po, Panginoon. At tunay, Lord, maramdaman namin ito this season, Lord God. The reason why we celebrate this season because of your Son who died on our place, Panginoon. Thank you, Father God, for dying for us and for sending your only begotten Son. Lord, salamat po as we will celebrate this season, Lord. Continue to open our hearts to you, Lord. Sayang po ang Pasko kung hindi ka namin papapasukin sa aming mga puso. Kaya po, Panginoon, marami po salamat, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, samahan niyo po muli kami sa darating na araw na naman ng linggong ito. Lord, naniniwala kami, Panginoon, there's nothing to worry about because you hold our future. Ikaw po ang nakakaalam. Ikaw po may hawak ng aming mga provision, protection, maging yung presence mo will go with us because that is your promise. You will never leave us nor forsake us. Kaya po, Panginoon, salamat na po sa mga blessings na tatanggapin po namin this coming days. We are so excited. Makikita po namin yung aming mga families, mga loved ones again, and continue to bless, Lord God, yung mahabang bakasyon na naman na nakalaan sa amin. And we thank you, Lord, sa lahat ng ito. Salamat po maging sa aming mga guests, Lord, na nakasama ngayon, first time, second time, continue to bless them, encounter them personally, Lord God, sa buhay nila. Sa amin po, Lord God, maraming po salamat. Ama, salamat po maging sa mga nakasama po namin sa Facebook Live, Panginoon. Lord, extend your good hands towards them, provide for them, and even protect them as well. Salamat po, Panginoon. Marami po salamat. O Lord, we just entrust this whole week with excitement and with confidence, Lord God, that you are a good and generous God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen and amen. Praise God.
Bago po tayo maghiwalay, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Kantahin po natin, Joy to the World.